Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang response ng Palasyo, Palace Press Officer Jose Claire Castro doon sa pahayag ni VP Sara kahapon tungkol sa 20 pesos per kilong bigas na ibebenta na sa Visayas next week. Sabi ni VP Sara kahapon is binubudol nyo na naman ang mga tao. Bakit Visayas lang? Bakit ang Mindanao, ang Luzon, marami ring nagugutom, bakit dyan lang kayo sa Visayas? Binubudol nyo, tiniming nyo pa ng eleksyon. Sabi niya, ano pa yun, baka may problema kayo sa boto sa Visayas. So ito ang response ni Jose Claire Castro, balita GMA News Online. Sabi, Palace to Sara Duterte, wag pairalin ang crab mentality. Mabigat. So ito sa press briefing, sabi ni Jose Castro, dapat ang mga leaders natin suportahan na lang ang Pangulo. Ito yung kanyang exact word. Sana po sa mga leader, so referring to VP Sara, dahil nagre-respond sila sa pahing ni VP Sara. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at ang tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Ito ang pinakamabigat. Sino yung tinawag niyang anay ng lipunan? Si VP Sara kaya? Grabe, no? Anay ng lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Dagdag pa niya. Unang-una po, matagal na po nilang inisyu na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita nagiging negatibo? Okay, ano pa ba yung salita niya? Okay, so ito, for her part, Duterte deemed this action as an election promise meant to boost the chances of Marcos administration senatorial candidates. Duterte said the government was again trying to fool the people with the promise of price at 20 per kilo. So, sinagot ni Castro bakit sa Visayas magbebenta. Ang sabi naman ni Secretary Laurel, marami daw stock sa Visayas ng rice. Iniisip ko, paano nagkaroon ng stock sa Visayas na hindi naman rice producing region ang Visayas? Ang alam kong rice producing region is sa Central Luzon, Nueva Ecija, diba? Saan pa? Mindoro. Yan ang mga rice producing sa Mindanao, meron din. Kaya lang, nagtataka ako bakit nagkaroon ng rice surplus stock sa Visayas. I'm sorry parang questionable para sa akin yung sinasabi na may maraming rice surplus rice stock. Hindi ako maniniwala doon. Okay? So, yan, sabi niya. Unang-una po, sabi niya, nasabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel na kaya po Visayas, yun ang una, maraming stocks po ng NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang nagsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas. Yan na ang problema.
Una is yung timing at saka yung subsidy. Yon ang problema sa programang ito. Maganda sana ito kung before election, mag 3 years na ang administrasyong ito. Bakit ngayon pa na nalalapit ang eleksyon? April 24. Mga halos 2 weeks na lang, election na. O 3 weeks kaya. Yeah. Bakit itiniming na malapit sa eleksyon? Kung taos-puso ang administrasyong ito na tulungan ng mamamayang Pilipino na pababain ang presyo ng bigas maging 20, huwag niyong itiming ng eleksyon kung ayaw niyong mabatikos. Yun lang po ang akin, Yusek Claire Castro. Sagutin niyo yung ganon. Why the timing? Bakit ngayon malapit sa eleksyon? Bakit? Para malinis. Wala nang kritisismo. Pwede ba simulan na lang after election? Pwede ba yun? Pag simulan nyo na after election, marami pang matutuwa. But ngayon, dahil nalalapit ang eleksyon, hindi mo maaalis ang duda ng taong bayan na connected ito sa eleksyon para makakuha pa ng mas maraming boto. Hindi po tayo ipinanganak lang kahapon. So, wrong timing. Right program, wrong timing. 3 years na, ngayon pa. Sinubukan na nga ng Cebu Provincial Government noong 2023, correct me if I'm wrong, November 2023, sinubukan nila. Kaya lang, isang araw lang, itinigil. Bakit? Hindi makayanan dahil ang daming Cebuano na gustong pumila, gustong bumili. Kulang ang pera ng nasa Cebu Provincial Government, tinigil nila. So ito ngayon, subsidize. Saan manggagaling yung pondo? Kasi artificial na presyo yung 20 pesos per kilo na bigas. It should be 33 to 35. So mag-aabono ngayon ng gobyerno ng 13 pesos per kilo. Saan kukunin? Pondo ng LGU, pondo ng national government. So, tapos itiniming pa ng eleksyon. Sino naman ang matutuwa? Kaya hindi mo masisisi ang mga kabilang kampo ng politika na magduda kasi nga wrong timing ang ginawa nyo. Pwede ba after election na lang magbenta kayo ng 20 pesos per kilo bigas hanggang 2028? Walang problema yan. Papalakpakan pa namin kayo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng mga pako at yero sa tribo para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Naanami diri sa Sitio Garden o among bisitahon ang natagaan na mo og yero. Kay karon mo siyang tan-aw kung naa si auntie sa balay. Ayo! Mayong hapon te. Mayong hapon. Kuan ngit-ngit kayo kay kuan naman god. Alas 3 pa ulan na. Mauna ni ang balay ni ate. Bisa mo ni siya ang natagaan na mo og yero. Mo ni ang una niya nga balay. Makita gyud nga kanang dako na yun kaya ang buslot. Mo ni ang una nilang balay. So karon nagpatukod na sila og bago. So akong bisitahon ang ilang balay. So, karon te bisitahon nato ang inyong bagong balay. Kay nakatukod na gid ni og balay. Oo. Kay na gid ni ulanan. So karon padulong na bis. Padulong na mi diri sa among bago nga gitukod. Salamat sa nagatag ani sa sin kay nakatok na gid mi. So di na mi magantos sa daghan nga ulan. Oo. So Mo na ni ang balay ni ate. salamat sa Nga nakapatukod nila nga balay. nagatag ani. Oo. Og dako sa pasalamat nako sa naga-video. Og dako sa pasalamat nako sa dagan salamat. Karon te unsa imong ikastorya nga maayo na ang inyong ato po nakabalay na mo sa bahin sa tabang sa inyo nga Roland sang Paco Plincent. Dako gyud ako pasalamat nga nakaabot gyud ang hinabang
Oo. Gasin sa nakabalay na salamat sa Ginoo ug nagatan-aw sa nagabidyo Oo. ug dako sad akong pasalamat sa gapaminaw sa nagabidyo. Oo. So karon maayo na inyong atop. Maayo na gyud. So pila na to katuig inyong balay nga karaan? Wala na 25 na gyud na. 25 na katuig. So aya pa mo nakabalay og bag-o. Aya paminag utro. Oo. Mat sa Ginoo kay natabangan nami. So nakabalay na gyud mi. So dagan salamat sa nagabidyo o sa nagapaminaw sa nagabidyo. Salamat kaayo. Salamat kaayo.